Hello mga kababayan and welcome back to our channel. Ito po si Tokis ni Pidol. Sa araw na to, ang ating pong bibigyan ng komento or opinion o reaction ay ito pong inilabas ng COMELEC bago po mag-Christmas dyan sa atin, yung Certified List of Presidential Candidates. Yan po muna yung kanilang tinrim down, no? So, ilan po ito? 2, 4, 6, 15 presidential candidates, mga aspiring presidente po. So, marami po ang nagulat, no? Siguro kayo din nagulat, na dalawa po ang may last name na Marcos. Ayan po ay si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yung isa na Maria Aurora Marcos. Talagang marami po ang nagulat, yung iba nagagalit sa COMELEC. Bakit daw inalaw pa yang si Maria Aurora Marcos? Kasi nung 2016, diniklara po sila ng Supreme Court na nuisance candidate. So, nagtataka sila, bakit pinilit pang sinama ng COMELEC ito kung dineclare din pala nila noong 2016 na nuisance candidate at inaffirm ng Supreme Court na nuisance candidate nga siya. So, within the span of almost 6 years, ano na kaya ang kakayahan ni Miss Aurora Marcos na kumandidato bilang isang presidente ng bansa? Bakit pa rin siya isinama ng COMELEC for the meantime? Hindi pa siguro ito yung final list kasi iti-train down pa rin yan. Okay? So sabi ng isang report dito, ito pong sa WhatsApp Philippines o WhatsApp Pilipinas, ang sabi po nila, nagtataka din sila. Kung si Parlade daw ay unqualified but a certain Maria Marcos is made the cut. O kung maalala nyo, si General Parlade, di ba, nag-file yan din ng kanyang kandidatura bilang presidente, pero wala naman siyang binigay na plataforma niya, kaya tinanggal siya, di ba? Well, ang sabi rin, ang nadinig ko rin sa isang attorney na kaya daw naging nuisance si Parlade o tinanggal dahil hindi naman siya pwedeng mag-substitute sa isang parang partido lang na independent. Ganon. Natanggal siya no? Sayang. A journey of 1,000 miles begin with the first step. Well, so sabi dito, presidential aspirant Aurora Marcos has already been declared nuisance. Na-declared na daw siya na nuisance ng COMELEC. But, she appealed the ruling so her name was among the 15 included in the latest tentative list of candidates. Tandaan nyo, tentative. Hindi pa yun ang final. So, in 2016, this Aurora Marcos was declared a nuisance candidate. But how come this time she is there? So, nagtatanong sila. So in 2016, Maria Aurora Marcos was already declared a nuisance candidate by Supreme Court. So tama yung sinabi ko sa inyo. Dineclare na siya ng COMELEC na nuisance, tapos inaffirm ng Supreme Court noong 2016. So magtataka kayo. Dineclare siya ulit ng COMELEC na nuisance this year, pero nag-appeal siya. Ano naman ang nakita ng COMELEC doon sa appeal niya at pinayagan pa rin yung pangalan niya? Nagtatanong lang po, mga COMELEC commissioner, wag po sana kayong magalit o mag-grant tulad nung isang commissioner na nag-grant dyan na pinatatahimik yung Marcos Camp, di ba? Kilala nyo na kung sino yan, no? Yung napakatapang na babae pero walay din naman. No? Ano ang nakita nyo sa appeal niya na dineclare nyo na pala siyang nuisance at nag-appeal at pinayagan nyo? Ano ang meron?
So meaning nakapag-build up na siya ng kakayahan para kumandidato bilang isang presidente. So the identical surname alone steers one's suspicion, which is correct. Maraming magtataka dyan, Comelec. Magtatanong sa inyo, bakit nyo pinayagan yan? Pareho ang surname nung si Bongbong Marcos at siya. Di ba? That Aurora Marcos is currently included in the certified list of candidates is already troublesome. Ang tanong pa dito, is this an indication that Comelec is indeed partial and anti-Marcos? Ayun po ang tinatanong nila, iniisip nila. Comelec spokesperson James Jimenez says she filed a motion for consideration against the polls body's decision to declare her a nuisance candidate. Kaya nga ang tanong, Mr. James Jimenez, ano yung nilagay niya doon sa motion for reconsideration that Comelec commissioners approved that one, that her name to be included in the tentative list of presidential candidates? Ano po ang nakita nyo? Kasi po, dito sa report ng Inquirer way back October, nung filing niya, ano ang plataforma niya? Ito ang sabi niya. During her speech, Maria Aurora admitted that she does not have the political machinery that other famous politicians have. Wala pong political machinery na katulad ng mga popular na mga politiko, pero buo ang loob at tapat sa hangaring makatulong na inaasam na pagbabago ng lahat ng Pilipino, Maria Aurora said. Okay? Eto pa. Maaaring walang sapat na exposure sa panunungkulan sa gobyerno, pero may sapat na kaalaman at adhikain kung paano mapaunlad ang maging kabuhayan at maibalik ang ating bansa kung saan itong dapat kinalalagyan sa community of the nations. Among Aurora's platforms were securing health and insurance for Filipinos, pre-hospitalization, eradicating corruption, and increasing wages. Yung sinabi niya ay sinasabi rin ng mga ilang kandidato. Meron po akong nabasa dyan, no, isang artista, kumakandidato siya bilang senador. Alam nyo ba, tinanggal ng Comelec yung pangalan niya. Kasi one of the reasons, sabi niya, he doesn't have 800,000 pesos para kumandidato bilang isang senador. Kasi iyon daw po ay isang requirement sa Comelec. You must have that such money. Kasi bakit? Kasi lilibutin mo ang buong bansa para ikaw ay makilala at kumandidato at ibigay ang iyong plataforma. Yung sinabi niya pong plataforma dito ni Miss Aurora Marcos ay maaari ring sabihin niya ng mga ilang kandidato. And besides, sabi niya, wala siyang exposure sa panunungkulan. Oh, paano lalaban ng pagka-presidente yan? Anyhow, the Constitution states that at least ganitong edad ka, di ba? Filipino citizen ka, 100%. Pero, Comelec naman, tingnan nyo rin yung kakayahan niya. Dineclare nyo ng nuisance tapos nag-file lang ng motion for reconsideration. Ibinalik ninyo. Mga kababayan, tama yung sabi ng isang report na talagang mag-iisip ka, ano ba ang binabalak ng mga kalaban ni BBM? Kasi Marcos po yan. Sa palagay nyo ba, kung hindi lalaban si BBM as president, automatic, whether hindi magpapile yung Marcos na yan, o gagawin siyang nuisance kaagad. Kaya yung mga kalaban ni BBM, gumagapang gumagalaw. Alam nyo ba kung bakit? Kung sakaling ma-include yan, mga kababayan, sa final list, yang si Miss Aurora Marcos, at Smartmatic ang gagamitin ninyo. Yan ay machine. Di ba alam nyo na kung ano nangyari dyan noong 2016? Yang machine, no, ay hindi gagalaw yan kung walang computer program. As mayroon naman akong background, mga kababayan, bilang background sa computer programming, alam natin paano pagalawin ang machines by computer codes.
Yung mga programmer dyan, alam nyo yung sasabihin ko, no? Correct me if I'm wrong. So, sabi natin, yung machine na yon, Smartmatic, hindi gagalaw kung walang computer codes. So, ipapasok nyo yung balota na shaded, yung mga pangalan. So, malamang babasahin yan ng machine with the codes. Maski na QR code siya no whatever, meron pa ring program yan. Ibig sabihin, it's the programmers or the person who did the programming, yung mga sequence of events. Di ba ang sabi nila, i-shade nyo yung circle ng pangalan next to that candidate. So kung sinade nila si Ferdinand Bongbong Marcos, ipasok sa machine, babasahin ng machine yan. So sa program, ang gagawin, titignan kung na-shade nga yung pangalan niya. So nabasa. Pero ang tanong, pwede pa rin niyang dayain. Pwede ka pa rin maglagay ng isang parang condition o isang small line of codes dyan na pwede mong i-alter yung original code. Kasi nga po, tandaan nyo, no? Correct me if I'm wrong, machine po yan na kinakailangan ng computer program which is a human intervention. No? Pwede akong magsingit dyan ng lines of code na even though binasa nung first line of codes yung pagkakashade, pwede kong sabihin, if Ferdinand Marcos, di ba, condition, if Ferdinand Marcos, yung na-shade, then ilipat mo sa ibang Marcos. Ayun lang as I have a background in computer programming, pwede pong mangyari yun. Kasi tandaan nyo, hindi gagalaw ang machine, hindi mag-i-interpret ang machine hanggat walang programming, walang codes. At sino ang gumagawa ng codes? Tao. Talino ng tao. Utak ng tao. Maski na artificial intelligence yan, so sinasabi nilang AI, tao pa rin ang magpo-program yan. Any machines na magpe-perform ng task, tao pa rin ang gagawa at gagawa ng codes. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kaya ito, no, sabi nga nila, there is something fishy going on. It's either ginagapang po talaga si BBM. Sa survey, hindi nila mabatak pababa. Sa disqualification, cancellation ng COC niya, hindi nila magapang kasi wala po silang talagang totoong kaso. Ang ginagawa lang ng mga yan, minamind conditioning ang mga voters. Lalong-lalo na po, yung mga kanayunan na walang access sa social media o internet. Ang access lang nila ay TV. Kasi po, karamihan po ng stream media dyan, yung mga media, mga bias. Meron nga po akong nabasa dito na naglahad ng katotohanan tungkol sa experience niya sa mga parents niya. Kasi, alam nyo na, anti-Marcos daw sila. Bakit? Kasi napapanood nila sa TV. Wala silang access sa internet. Nung pinakita nung anak sa kanila through social media, doon sila nagulat. At nagbago ang pananaw nila. Kasi itong mga stream media, saka mga makadilaw na newspapers, yan, no, TV or sa papel, no, digital or papers kung tawagin, sila po ay ang narrative ay anti-Marcos. Yung narrative nila since 1986 na no to dictatorship, Marcos magnanakaw, Marcos diktador, Marcos plunderer, inuulit-ulit lang nila hanggat merong Marcos na gustong manungkulan sa national level. Lagi po yan. Kaya ngayon, salamat sa social media, no, in any form, lumabas po ang katotohanan about Ferdinand Edralin Marcos presidency. At karamihan sa mga kabataan ngayon na na-indoctrinate ng mga narrative ng mga anti-Marcoses ay nagigising sa katotohanan. Kaya itong
tentative list ng COMELEC about the presidential candidates, talagang masasabi mo, magtatanong ka, bakit pa isinali dyan si Maria Aurora Marcos na sinabi niya na wala siyang political machinery, wala siyang kakayahan o experience o exposure sa panunungkulan sa gobyerno? Bakit nyo pa isinali? Well, that is her given right as a citizen of the country. But COMELEC already decided that she is a nuisance, pero nag-file for reconsideration. Tinanggap ulit. Ano ang nakita nyong dahilan? Diba? Nagtatanong lang, mga COMELEC commissioners, huwag kayong magagalit. Kasi hindi lang ako yung nagtatanong o nag-iisip kung ano ang motibo. Kung isasalin nyo siya sa final list, meaning, tama ang iniisip ng mga tao. At mga kababayan, ayaw ko nang sabihin yun. Pero talagang merong mga grupo dyan na ginagapang talaga para hindi manalo o makabalik ang Marcos bilang isang presidente. Pero mga kababayan, tayong mga solid Marcos, mga loyalists, magbantay po tayo. Huwag po tayong papatalo sa mga demonyong yan na gumagapang para hindi maibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Kaya nga sabi nila sabi nung isang, sabi nila, tama na, sobra na, ibalik natin sa kanila ngayon yan. Kayong mga nakarinig niyan before the EDSA Revolution of 1986 na nagsabing, tama na, sobra na, or sinabing, enough is enough, Mr. President, I think your time is up. Ngayon, sabihin din natin sa kanila yan, ibalik natin sa kanila yan. Kasi po mga kababayan, sa loob ng mahigit na 30 taon o 3 decades, ano ang naging posisyon ng Pilipinas in terms of enriching the lives of every Filipinos? Anong advancement nagkaroon ang bansang Pilipinas? Paulit-ulit nating sinasabi to mga kababayan. At sila rin, paulit-ulit din nilang sinasabi na Marcos is a dictator. Marcos is a plunderer. Marcos is a murderer. Lagi pong never, never, never. Ibalik din po natin sa kanila yung sinasabi nilang never. Never again to those mga totoong diktador. Never again doon sa mga walang empathy na mga politiko. Never again to those self-serving politicians, mga oligarchs, mga elitista na walang inisip kundi ang sarili nila. Ano ang naging poverty rate ng Pilipinas simula nung na-depose ang Pangulong Ferdinand Edralin Marcos? May nagmahal ba sa mga Pilipino? Tanging si FEM lang at si Pangulong Duterte ang tunay na may pagmamahal sa mga Pilipino at sa ating bansa. Yan ang tandaan nyo mga kababayan. Ngayon, kung gusto nyong bumalik ulit doon sa dating panahon nung mga demonyong yan, wala. Marami siguro sa inyo ang malamang lalabas na lang ng bansa, mangingibang bansa. Mawawalay sa pamilya, maraming mamamatay sa gutom. Palagay nyo ba yung nangyaring bagyong Odette kung hindi si Pangulong Duterte ang nakaupo? Baka mas malala pa sa Yolanda mga kababayan. Dahil sa kawalan nila ng empathy, the leadership, wala. At wala ito. At ito. Pagmamahal sa kapwa Pilipino. Remember, never forget, sabi natin, the Yolanda. Never. At diba may nagsabi pa, remember, you are a Romualdez and the President is an Aquino. Never forget. Kasi sila hindi rin maka-never forget. And we will say, never forget. Kaya COMELEC, ayusin nyo ito.
or otherwise, talagang yung opinion o iniisip ng mga mamayang Pilipino ukol sa inyo ay parang totoo. Diba? Tapos magagalit kayo. Kasalanan nyo naman yan. Di ba ang tatalino nyo? Mga lawyers kayo? Apply the law. Wag naman yung ganyan. No? Kaya tuloy ang mga tao ang tingin sa inyo, sirang-sira kayo. Dineclare nyo na palang nuisance, nag-file for reconsideration lang, tinanggap nyo. Mano pala yung mga party list ng mga frontliners? Bakit nyo sinatilawag na nuisance? O di ba? Mas yung makakatulong pa sa mga frontliners. Tapos itong isang to, na sinabi niyang wala siyang political machinery at kakayahan at experience sa panunungkulan ng gobyerno, tinanggap niyo ulit. Dapat din sana yung kampo ni BBM mag-file na rin dyan na tawagin siyang nuisance. Kasi mahirap po talaga. Kasi isa sa mga dahilan niya kung matatalo si Bongbong Marcos, kasi may last name siya eh. O di ba? Iyon. Isa sa mga trick ng mga demonyo. Ang sasabihin dalawa ko kasi yung Marcos. Baka ho naiboto yung si Aurora. O di ba ganon? Isa sa mga dahilan yan. Kaya mga kababayan, huwag tayong papayag. Kasi si Bongbong Marcos lang ang may last name eh. Wala nang iba eh. O, bakit siya lang? Bakit palaging si BBM ang tinitira? Mga kababayan, nakakasawa na itong mga kalaban ni Bongbong eh. No? Lalo na yung mga dilawan dyan na naging pinklawan. Yung mga teroristang grupo, mga demonyo talaga. Tingnan natin mga kababayan sa finalist. Kung tatanggapin siya o aalisin niyang si Maria Aurora Marcos. Yun lang po. So, magmatsyag tayo. Walang matutulog pagdating ng election. Kasi alam nyo na, nung natulog lang tayo, like a thief in the night, boom, yun, iba na BP nyo. Yun lang po mga kababayan, and sana magmatsyag. Naway tayo palaging magdasal sa Panginoon. And have a nice day and God bless to everyone. Bye-bye.